Celebox. Maarte, maldita, at mapagmataas. Ganyan kung ilarawan si Danica Salvador, 21 anyos, at isang dalagang nagmula sa kilalang pamilya. Ako lang naman ang anak ng may-ari nitong lupang pinagtatrabahuhan mo. Ako lang naman si Danica Salvador, ang kaisa-isang anak ni Senyor Manolo Salvador. Habang si Israel de Vera naman ay isang binatang ubod ng gwapo at nagtatrabaho bilang magsasaka. Masipag, mabait, at minsan ay mapang-asara. Miss, paano ko naging kasalanan? Hindi ko naman kasalanan na mas pinili mong mag-swimming sa putikan kesa sa ilog at dagat. Paano kung magtagpo ang landas ng binatang mapagkumbaba at ng dalagang mapagmataas? Magkakagulo kaya o may pusong itataya? At anong nakakawindang nalihim kaya ng binata ang gigimbal sa mataray na dalaga? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig, ang inihahandog ng Tales of Siren. Yaya, halika nga dito. Tawag ni Danica at saka siya prenteng umupo sa sofa. Mabilis namang lumapit ang maid at napapakamot pa ito ng ulo. Bakit po, ma'am? Anong bakit? Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na dapat araw-araw mong nililinisan ng kwarto ko sa tuwing alas 8, ha? Anong oras na pero nakatunganga ka lang dito? Konti na lang talaga, ipapasisante na kita kay daddy. Alam kong kailangan mong trabahong ito kaya naman umayos ka, Yaya. Singhal niya. Pasensya na po, ma'am. Ma'am? Anong ma'am? Mali ka na naman. Sinabi ko nang tawagin mo akong Senyorita Danica. Pasensya na po, Senyorita Danica. Marami pa kasi akong ginawa. Naglaba pa ako at nagluto. So, nanunumbat ka? Natural marami kang gagawin kasi trabaho mo naman yan. Pambabara pa ni Danica at napairap. Danica, anak. Nasa labas pa lang ako ng mansyon ay rinig na rinig ko na yung boses mo. Ang aga-aga pa pero nagwawala ka na naman dyan. Pwede bang huminahon ka muna? Sabat ng kanyang ina na si Roxana. Si Roxanne Salvador ay ang mami ni Danica. Mabait ito at mahinahon kung magsalita. May katandaan na ngunit ubod pa rin ang ganda at alagang-alaga ang kutis nitong napakakinis at napakaputi. Nakasuot ito ng floral dress at may buhok na bagong riband. Binalingan ni Roxanne ang maid. Yaya, sundin mo na lang ang utos niya, okay? Sige na, simulan mo na ang dapat mong gawin. Tumango ang maid at dali-daling naglakad paalis. Ma, bakit mo naman siya pinaalis? Hindi pa ako tapos sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi mo naman kasi siya kinakausap ng maayos, Danica. Dapat pa ba? Kakausapin ko siya sa paraang gusto ko, ma. Maid lang naman siya dito at binabayaran natin siya kaya dapat lang na utusan at pagalitan ko siya kapag may nagagawa siyang mali. Malalim na napabuntong hininga ang kanyang mami. Para mawala na yung pagka-bad mood mo, tingnan mo na lang yung mga pinamili ko kahapon para sa'yo. Marami akong nabiling damit galing sa paborito mong brand. May mga alahas din na sure akong magugustuhan mo. Otomatikong naglaho ang inis ni Danica. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mami. OMG! Thank you, ma! Alam mo talaga kung paano ako pasasayahin. Si Danica Salvador ay isang 21 anyos na dalaga. Laki ito sa yaman. May maputi at makinis na kutis. Tuwid ang kanyang buhok. Sexy ang kanyang pangangatawan at isa siyang certified fashionista. Kahit nasa mansyon lang naman siya, ay grabe pa rin ang pag-aayos niya. Nagsusuot pa siya ng mamahaling dress at makeup na isang oras siyang natatapos sa paglalagay araw-araw. Si Danica ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Nakatira siya sa isang probinsya kung saan ang pamilya nila ang tinitingala at kinaiinggitan ng lahat. May ikta-hektarya silang lupain at nakatira din sila sa isang napakalaking mansyon at hasyenda. Kilala ang kanyang ama na si Senyor Manolo Salvador dahil sa husay nito sa pagninegosyo at si Danica naman ay kilala bilang isang spoiled brat at malditang dalaga. Halos lahat ng tao sa lugar nila ay ilap sa kanya dahil sa ugali niyang hindi nagugustuhan ng karamihan.
Para kasi kay Danica, siya ang reyna sa lugar nila at ang mga taong hindi niya ka-level ay ang kaniyang mga alipin. Danica, saan ka galing? Bungad ng kaniyang ama nang umuwi siya sa isang hapon. Nagulat pa si Danica dahil mukha ng daddy niya ang una niyang nakita pagbukas niya ng pinto. Dad, nakauwi ka na pala. Akala ko matatagalan ka pa sa farm. Aniya at bineso ito. Napatingin ang daddy niya sa mga dala niyang paper bag na may logo pa ng sikat na mga brand. Nag-shopping ka na naman. Nilibre ko lang ang sarili ko, Dad. Nilibre mo ang sarili mo gamit ang pera ko, Danica. Pera na ibinigay mo sa akin. Allowance mo yun ng isang buwan. Ubus na naman ang pera mo at manghihingi ka na naman ulit sa akin. Ngumisi si Danica at niyakap ang braso ng kaniyang ama. Dad, huwag mo na akong pagalitan, please. Paglalambing niya at kinukurap-kurap pa ang kaniyang mga mata. Stress lang talaga ako lately, Dad. Ang pagsha-shopping lang nagpapakalma sa akin. Bakit ka naman nai-stress, Danica? Halos wala kang ginagawa buong araw bukod sa paggala sa kung saan-saan. Ano naman ang nakaka-stress doon? You're spending too much. Last na to, Dad, promise. Giit ni Danica. Ngumiti naman ang kaniyang daddy at hinalikan siya sa noo. Fine. Hindi kita kayang tiisin at pagalitan. Alam kong hindi pa yun ang last mo, anak. Ayos lang naman na bumili ka ng mga gusto mo pero tipid-tipid din, anak. Noted, Dad. Sanay si Danica na nakukuha ang lahat ng gusto niya at sanay din siyang napapasunod ang kahit sino. Kaya niyang paikutin ang kahit sino sa palad niya. Only child si Danica, kaya wala siyang kaagaw sa atensyon at yaman ng mga magulang niya. At kahit anong gusto niya, ay ibinibigay agad ng mga ito sa kanya. Mahal niya ang buhay na meron siya. Danica, come here! Tawag ng kaniyang ina, isang umaga patungo siya sa kusina. Nakita niya itong abala sa paglalagay ng pagkain sa mga baunan. Ma, para saan yan? Para sa daddy mo to. Nalate kasi ako ng gising kanina, kaya hindi ko siya naipaghanda ng lunch niya. May 30 minutes pa naman tayo bago mag-lunch kaya nilutuan ko na lang siya. Ang sweet mo talaga kay daddy, ma. Ngumiti si Roxanne at iniabot ang lunchbox sa kanya. Kumunot ang noo ni Danica at bahagya pa siyang napaatras. Akala ko ba para kay daddy? Bakit mo binibigay sa akin? Kasi ikaw ang magdadala nito sa kanya. No way! Reklamo ni Danica at sunod-sunod siyang napailing. Ma, alam mo ayokong pumunta sa farm ni daddy. Maputik doon. At isa pa, mababaho ang mga magsasaka niya doon. Alam mo rin naman na ayokong nakikipag-interact sa mga trabahador ni daddy. Sure din ako na pipilitin ako ni dad na kausapin ang mga tauhan niya doon. Danica, ihahatid mo lang naman ito sa daddy mo. Sige na anak, wala kasi akong ibang pwedeng utusan maliban sa'yo. Umalis yung driver at maid dahil may inutos ako. At saka hindi rin ako pwedeng umalis ng mansyon dahil may hinihintay akong mga bisita. Please, Danica, ngayon lang naman. Wala nang nagawa pa si Danica, kundi yung pumayag na lamang. Okay, fine. Pagsuko niya at akmang tatalikuran na si Roxana. Wait, saan ka pupunta? Kunin mo muna itong lunchbox. Ma, hindi pa naman ako aalis. Mag-aayos muna ako. Magpapalit ng dress at maglalagay ng makeup. Danica, hindi mo na kailangang gawin pa yan. Naiiling na sambit ni Roxanne at sa pilitang ipinahawa kay Danica ang lunchbox. Kunin mo na ito at umalis ka na. Baka nagugutom na ang daddy mo. At isa pa, ayos naman na yung suot mo at naka-makeup ka na oh. Pasimpleng napairap si Danica at naglakad na siya palabas ng kanilang mansyon. Sumakay siya sa kaniyang kulay pulang kotse. 20 minutes ang naging biyahe niya bago niya narating ang isa sa mga farm nila. Huminga siya ng malalim at kagad na napangiwi nang makita ang maputik na daan. Madalas naman talagang maputik dito ngunit triple ang putik dahil sa malabag yung ulan kagabi. Bumaba ang tingin niya sa suot niyang 4 inches na heels. Gosh, bakit ba pumayag pa ako sa utos ni Mami? Kaka-order ko lang nitong sandals ko tapos madudumihan agad? Inis niyang sinabi at bumaba na. Isa itong malaking katangahan. Aniya pa at maingat na naglakad sa putikan.
Inilibot niya ang kaniyang paningin. Hindi niya mahagilap ang kaniyang daddy ngunit may lalaking dumaan sa harapan niya. May buhat-buhat itong mga sako at nakasuot ito ng salakot. Ang salakot ay isang sombrerong gawa sa ratan na nagbibigay proteksyon sa ulo mula sa mainit na sikat ng araw at madalas itong ginagamit ng mga magsasaka. Where's my dad? Maarte niyang tanong sa binata pero nilampasan lang siya nito. Napakurap siya at napairap. What the heck? Hindi niya ba ako narinig o nagbibingi-bingihan lang siya? Sabi pa niya at sinundan ito. Hey! Hoy! Manong! Sigaw niya't hinabol ito. Tumigil ang lalaki at binaba sa isang tabi ang mga dala nitong sako. Buong akala ni Danica ay sasagutin na siya nito pero ni hindi man lang siya pinansin ng lalaki. Sa sobrang inis niya ay pinagtangka niyang itulak ito sa putikan kaso biglang umusog ang lalaki at si Danica ang sumubsob sa maputik na lupa. Dumagundong sa paligid ang malakas na pagsigaw niya. Pati ang mga ibon na tumatambay sa puno ay nawindang at nagsilay-paran. Oh my gosh! Bumangon siya at napatingin sa suot niya. Sobrang dumi na ng dress at sapatos niya. Ang dress ko! Ang sapatos ko! Ang mahal nito! Branded ang mga to! Aniya at binalingan ng lalaki. Ang lalaki naman ay nakatitig sa kanya at natatawa pa. Kasalanan mong lahat ng ito! Alam mo ba kung magkanang bili ko sa dress na to? Kulang pang kabayaran niyang buhay mo! Mas lalong natawa ang lalaki. Anong nakakatawa ha? Miss, paano ko naging kasalanan? Hindi ko naman kasalanan na mas pinili mong mag-swimming sa putikan kaysa sa ilog at dagat. Nagawa mo pa talagang magbiro sa nakakaawa kong sitwasyon? Gosh! Iniisip ko pa lang ang bakterya na nasa putik na to ay feeling ko magkakasakit na ako ng isang buwan. Ang dumi! Ang baho! Dinuro niyang lalaki. Ang lakas ng loob mong tawanan ako. Ni hindi mo man lang ako tinulungang makaahon sa putikan. Miss, bakit ba ang init ng ulo mo? Putik lang naman yan. Labhan mo lang yan. Matatanggal na agad yan. Labhan? Hindi ako naglalaban ng damit. Pagkatapos kong isuot ito, ay tinatapon ko na agad o binibigay sa mga maid. Gosh, hindi ko man lang na-enjoy ang unang araw kong pagsuot ng dress na to. Ang sosyal mo naman. Anong pakialam mo? Kalma, kumalma ka. Ikalma mo. Hindi mo kailangang sumigaw. Peking natawa si Danica. Humakbang siya papalapit sa lalaki at muli itong dinuro. Hindi mo ba ako kilala ha? Hindi eh. Sino ka ba? Artista? Sikat na modelo? O baka politiko? Ako lang naman ang anak ng may-ari nitong lupang pinagtatrabahuhan mo. Ako lang naman si Danica Salvador, ang kaisa-isang anak ng Senyor Manolo Salvador. Yes, tama ang narinig mo. Anak ako ng boss mo at makakarating kay daddy tong ginawa mo. Naglaho ang ngisi ng lalaki. Miss, wala namang ganyanan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ako nga pala si Israel de Vera, ang... Anong paki ko? Hindi ko naman tinatanong ang pangalan mo. Ang bantot ng pangalan mo kasing bantot mo. Inamoy-amoy ni Israel ang kaniyang sarili. Grabe, bantot agad. Naligo naman ako nung nakarang araw ah. Napaismid si Danica. Kadiri ka? Basta, sasabihin ko kay daddy ang pangyayaring ito at asahan mo na bukas din ay wala ka ng trabaho. Isang sabi ko lang, susundin agad ako ng daddy ko. Mariing sambit ni Danica. Miss, ma'am, senyorita, madam, parang awa mo na. Huwag mo na sana itong umabot pa kay Senyor Manolo. Hindi ko naman kasalanan na nag-dive ka dyan sa putikan. Humihingi ako ng pasensya sa'yo kahit na hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko sa'yo. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Pagbabayaran mo to, makakarating to kay daddy. Mawawalan ka ng trabaho. At isa pa, itatak mo dyan sa kokote mo na wala kang karapatang pagtawanan ako. Dahil una sa lahat, hindi kita ka-level. Pangalawa, hindi tayo close. At panghuli, isa ka lang hamak na magsasaka at isa ka lang sa mga alipin ng pamilya ko. Ani Danica at tinalikuran na ito kaso nadapa pa siya at muli na namang sumubsob sa putikan. Si Israel naman ay nagpipigil ng tawa at akmang tutulungan siya pero hinawi niya ang kamay nito at inirapan niya pa ito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kanina gusto mong tulungan kita tapos ngayong tinutulungan naman kita ay ayaw mo na. Ang babae talaga. Ang hirap-hirap basahin ang isip niyo.
Galit na naglakad paalis si Danica. Ni hindi na niya hinanap pa ang daddy niya at tinapon niya na lang sa isang tabi ang lunchbox na napuno na ng putik. Kainis na lalaki yun? Sino ba siya sa akala niya? Ang kapal ng mukha niyang pagtawanan ako na para bang close kaming dalawa. Pagsisisihan niyang araw na nakilala niya ako. Isusumbong ko siya kay daddy at sisiguraduhin ko na mawawalan siya ng trabaho. Mali siya ng binangga. Sumakay na siya sa kaniyang kotse at mabilis itong pinaharurot. Pagdating niya sa mansyon ay nabigla si Roxanne sa kaniyang itsura. Danica, anak, bakit mukha kang... Kasalanan ito ng lalaking yon, ma. Ang dungis-dungis ko na tuloy. Iyon talaga. Sinong lalaki? Hindi sumagot si Danica. Nagtawag naman ang maid si Roxanne at inutusan itong kumuha ng tuwalya. Tumawag nga pala ang daddy mo. Hindi ba kayo nagkita? Nasabi niya kasi na hindi niya pa natatanggap yung lunch na ipinadala ko. Usisa ni Roxanne. Itinapon ko, ma. Ano? Danica naman. Pinaghirapan kong gawin yun tapos itinapon mo lang. Hindi umimik si Danica at nilampasan lang niya ang kaniyang ina. Dali-dali siyang pumasok sa banyo. Kating-kati na siyang maligo. 3 oras ang itinagal niya sa banyo. Kulang na lang, mapunit ang balat niya kakakuskus. Amoy na amoy ka pa rin ang mabahong amoy ng putik. Lagot talaga sa akin ng lalaking yon. Kapag nagkita ulit kami, ay kakasuhan ko siya ng attempted murder. Dahil halos ikamatay ko ang dumi ng putik na to. Amoy tayo pa ng kalabaw. Iyak talaga. Noong sumapit ang hapon, ay tumambay muna si Danica sa labas ng kanilang bahay. May nakakabit kasing duyan sa gitna ng 2 malaking puno ng mangga. Umupo siya doon para magpahangin at magmuni-muni. Hapon na pero sariwa pa rin sa isipan niyang nangyari kanina sa farm. Nababanas pa rin siya sa tuwing naalala niya ang mukha ng lalaki. Si Israel de Vera ay moreno at ubod ng gwapo. Ngunit kahit gaano pa ito kagwapo, ay walang ibang nararamdaman si Danica kundi galit at puot para sa binatang yon. Sa kalagitnaan ng pag-iisip niya, ay narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Manolo. Napangiti siya at bumaba na sa duyan. Sa wakas, dumating na rin si Daddy. Maisusumbong ko na rin sa kanyang lalaking yon. Natutuwa niyang sambit at kagad na naglaho ang ngiti niya nang makita ang pagbaba ng isang pamilyar na lalaki sa sasakyan ni Manolo. Napakurap siya at kinusot-kusot pa ang kaniyang mga mata para siguraduhin na tamang nakikita niya. Teka, bakit kasama siya ng daddy ko? Gulantang niyang tanong at nilapitan ito. Danica, tawag ng kaniyang daddy. Napanganga si Manolo nang bigla na lamang sinampal ni Danica si Israel. How dare you? Ang lakas ng loob mong magpakita dito pagkatapos ng ginawa mo? Hindi ka man lang nahiya, ha? Kaagad na pumagitna si Manolo kahit na pinoproseso pa nito ang nangyari. Anak, bakit mo naman sinampal si Israel? Dad, kung alam mo lang kung anong ginawa sa akin ng lalaking yan. Ano bang ginawa niya sa'yo? May nakaraan ba kayo? May relasyon ba kayo dati at niloko ka niya? Dad, wala kaming relasyon at hindi ako pumapatol sa isang hamak na magsasaka lang. At isa pa, ni hindi ko siya type. Bakit ba siya nandito, Dad? Palayasin mo na siya. Hindi dapat siya tumatapak sa teritoryo ko. At saka, sisantihin mo na siya dahil malaki ang kasalanan niya sa akin. Sinira niya ang araw ko. Pagsusumbong ni Danica, humalakhak ang kaniyang daddy. Dad, bakit ka tumatawa? Dapat nagagalit ka rin sa Ismael na ito. Anak, una sa lahat, Israel ang pangalan niya, hindi Ismael. At saka bisita natin siya. Hindi mo dapat siya inaaway. Talaga ba, Dad? Sumubsob ako sa putikan kanina at tinawanan niya lang ako. Kaya tell me, bakit hindi ko siya dapat awayin, ha? Giit ni Danica. Anak, dapat magpakabait ka kay Israel dahil magmula ngayon ay dito na muna siya titira sa mansyon. Magiging bahagi siya ng pamilya natin. Ituring mo siya na parang kapatid mo na. Ano? Anong dito titira? At anong ituring na kapatid? No way! Bakit mo hayaang tumira sa mansyon natin ng isang dukha at mabantot na magsasaka? Baka nga hindi mo pa siya lubusang kilala. Baka may lahi siya ng magnanakaw. Baka traidorin ka niya at nakawan, Dad. Hindi ako papayag na dito titirang lalaking to. Hindi pwede. Final na ang desisyon ko, anak.
dahil si Israel de Vera ang... Hindi na naipagpatuloy pa ni Manolo ang kanyang sasabihin dahil biglang sumabat si Israel. Senyor Manolo, mauna na po kayo sa loob. Kakausapin ko lang po itong anak ninyo. Ani Israel. Palipat-lipat ang tingin ni Manolo sa kanilang dalawa at kalaunan na'y umalis na rin ito. Ano bang pinakain mo sa daddy ko at tuwang-tuwa siya sa'yo? Siguro, nauna ka nang magsumbong no? And sure ako na siniraan mo na ako sa sarili kong ama. Senyorita Danica, hindi kita sinisiraan kay Senyor Manolo. Wala naman akong binanggit sa kanya tungkol sa nangyari kanina. Peace na tayo. Peace? Peace mong mukha mo. Kahit kailan, hindi ako makikipagsundo sa'yo at huwag kang umasa na magtatagal ka rito sa mansyon. Gagawin kong lahat para mapaalis ka ng daddy ko. You don't belong here. Ang mansyon ay tirahan ng mga mayayamang taong kagaya namin. Hindi ito tirahan ng taong kagaya mo. Ang daddy mo ang nagsabi na dito muna ako tumira. Hindi ko naman siya pinilit. Kung ayaw mo ako dito, ang daddy mo ang kausapin mo. Hindi ko naman hawak ang desisyon niya. Hindi hawak? O baka naman may ginawa at pinainom ka sa kanya para mapasunod mo siya sa lahat ng gusto mo? Wala akong ginawang ganyan. Ay, kunwari ka pa. Ipapaalala ko lang sa'yo, kahit tumira ka pa sa isang magarang bahay, umaalingasaw pa rin ang pagiging dukha mo. Seryosong napatitig si Israel sa kanya. Napaayos naman ang tayo si Danica at bahagyang nailing sa pagtitig nito. Hindi niya nakikitaan ang kahit anong emosyon si Israel. Huwag mo nga akong titigan. Alam mo, sayang ka. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, sayang ka. Maganda ka sana pero ang pangit ng ugali mo. Ani Israel at nilampasan na siya. Sinundan niya ito ng tingin. Umawang pa ang labi niya sa sinabi nito. At least maganda pa rin ako. Ano naman kung pangit ang ugali ko? Yung ugali, natatago. Pero yung muka, nakikita ng lahat. Kaya mas okay pa rin ang pangit ang ugali ko basta magandang mukha ko. Ani Danica at maarting naghawi ng buhok. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito, Israel. Gagawin kong lahat para masipa kita paalis dito. Ibabalik kita sa lugar na pinanggalingan mo. Saad niya sa kawalan at tumawa pa. Tawa na para ba siyang isang kontrabida sa mga palabas sa TV at nakataas pa sa ere ang dalawa niyang kamay. Pumasok na rin siya sa mansyon para tingnan kung anong ginagawa ni Israel. Yaya! Sigaw niya pagpasok niya. Bakit, senyorita? Nasaan si Israel? Sino po si Israel? Yung matangkad at gwapong lalaki po ba nakasama ni Senyor Manolo? Gwapo? Yak! Pero siya nga ang tinutukoy ko. Nasaan na siya? Umakyat po sa second floor. Narinig ko pong sinabi ni Senyor na dadalhin niya yung lalaki sa magiging kwarto nito. Dad, anong ginagawa niyo dito? Don't tell me. Katabi ng kwarto ko ang magiging kwarto ng magsasakang ito. Dad, bakit dito pa? Pwede naman siya sa kwarto ng mga maid or ng mga driver. Bakit sa guest room pa? Masyado naman yata siyang sinuswerte at masyado mo naman yata siyang binibaby. Sita ni Danica. Napatampal sa noo si Manolo. Anak, ako pa rin ang padre di pamilya dito. At ang desisyon ko pa rin ang dapat na masunod. Dito ang magiging kwarto ni Israel. Sa ayaw man o sa gusto mo. Pero Dad... Wala nang pero-pero. Ani Manolo at tinapik ang balikat ni Israel. Iho, maiwan na muna kita. Kakausapin ko lang ang aking asawa. Magpahinga ka na muna. Paniguradong napagod ka sa trabaho mo kanina. Saad nito at naglakad na palayo. Nakangiting binalingan ni Israel si Danica. Magkatabi pala ang kwarto natin, senyorita. Oo nga ang malas ko. Paano ka naman naging malas? Tinatanong pa ba yan? Sino namang hindi mamalasin sa'yo? Senyorita, matutulog lang naman ako dito. Hindi naman kita guguluhin. Pangako ko yan sa'yo. Wala akong pake. Ang gusto ko'y umalis ka na dito. Kausapin mo si Dad and sabihin mo sa kanya na lilisanin mo na itong mansyon namin. Wala ka bang sariling bahay? Pamilya? Bakit nakikisiksik ka pa dito? Di ba sabi mo sa akin kanina na isang sabi mo lang sa daddy mo ay susundin ka na agad niya? Bakit mo pa ako inuutosang kausapin siya kung susundin ka naman pala niya kapag sinabi mo sa kanya na paalisin ako dito? Malamang na brainwash mo ng utak niya kaya sa ating dalawa, sa'yo siya kakampi. Aalis lang ako dito kapag si Senyor Manolo na mismong nagpaalis sa akin.
Desididong sambit ni Israel at pumasok na sa guest room. Inis namang sinipa ni Danica ang pinto kaso siya lang din ang nasaktan sa huli. Hindi pa ako tapos sa'yo, Ismael! Sigaw niya at pinaghampas ang pinto. Israel, hindi Ismael! Sigaw naman ni Israel mula sa loob ng silid nito. Sumapit na ang gabi. Oras na para maghapunan. Huling dumating sa dining area si Danica. Nagkulong kasi siya sa kwarto niya ng ilang oras at nag-iisip ng mga plano kung paano niya mapapatalsik si Israel. Pagdating niya sa dining area, ay naabutan niya ang parents niya na natatawa sa mga biro ni Israel. Pabida naman masyadong lalaking ito. Hindi naman nakakatawang mga joke niya. Papansin. Baka naman hindi lang ang mansyon ko ang gusto niyang agawin. Baka pati ang parents ko ay gusto niya ring masolo. Hayes, kailangan ko na talaga siyang mapaalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Danica sa kanyang isipan. Napatingin siya sa kanyang daddy. Napanguso siya. Kitang-kita niya ang saya ng kaniyang ama. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Kaya siguro close si daddy sa magsasakang ito ay dahil lalaking anak ang gusto niya pero ipinanganak akong babae. Malungkot niyang sambit. Mula pa man noon ay pangarap na rin ni Manolo ang magkaroon ng anak na lalaki kaso si Danica ang binigay sa kanila at hindi na ito nasundan pa dahil hindi na kaya ni Roxanne ang magbuntis ng isa pa. Danica, iha! Tawag ng kanyang ina. Halika na, saluhan mo na kami dito. Tumabi ka na kay Israel. Alam mo ba nakakatawa siya, anak? Dapat sumama ka kay Israel para hindi ka na palaging nakabusangot. Paniguradong sasaya ka at mamamatay kakatawa kapag si Israel ang kasama mo. Dagdag pa ni Roxana. Palihim na napairap si Danica at umupo na siya sa bakanting upuan sa katabi ni Israel. Pasimple pa niyang sinipa sa ilalim ng mesa ang paa nito. Kailan po ba siya alis dito? Hindi napigilan ni Danica ang magtanong. Napasinghap si Roxana. Nasamid naman si Israel at galit siyang tiningnan ni Manolo. Danica, nagsisimula ka na naman ang away kay Israel. Tama na yan. Mga 4 na buwan mananatili si Israel dito sa mansyon. Kaya pakisamahan mo siya ng mabuti. Bakit ba kasi nandito siya, Dad? Marami ka namang trabahador pero bakit ang isang to ay pinatuloy mo pa rito sa mansyon? Wala ba siyang sariling bahay at pamilya? Bagong salta lang dito sa probinsya si Israel at wala siyang ibang matutuluyan. Kaya inalok ko sa kanyang bahay natin. At saka napakalawak nitong mansyon. Hindi naman ito sisikip kung magdadagdag tayo ng isang kasama dito. Actually, masikip na po. Hindi na nga ako makahinga sa sobrang sikip eh. Sarkastikong sambit ni Danica. Umayos ka, Danica. Bakit ganyan ka, Dad? Dati naman ay hindi ka nagagalit ng ganyan sa akin. Pero magmula nung sumulpot sa buhay natin ng Israel na to? Hindi na itinuloy pa ni Danica ang sasabihin niya. Tumayo na lamang siya at inilapag ang kutsara. Hindi na ako kakain. Nawalan na ako ng gana. Aniya at tinalikuran na sila. Huwag kang bastos, Danica. Pahabol na sigaw pa ni Manolo. Ngunit hindi na siya nag-abala pang lingunin ito. Oras na para matulog pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Danica. Kanina pa siya palakad-lakad sa kaniyang silid. Tumahol ang aso niyang si Chuchay. Si Chuchay ay isang chihuahua. Nakasuot ito ng pink na dress pang aso at may collar na kulay pink din. Mag-iisang taon na ito sa poder niya. Regalo ito sa kanya ni Manolo noong nakaraang birthday niya. Lumuhod siya sa harapan ng alaga niyang aso at marahan niyang hinaplos ang balahibo nito. Chuchay, tulungan mo naman akong mag-isip ng idea kung paano ako mapapalayas ang hampas lupang yun dito. Aniya, tumahol ang ulit ang maliit na aso. Maya-maya pa ay pumalakpak si Danica. Alam ko na kung paano ko siya iinisin, Chuchay. Aniya at kinuha ang malaki niyang speaker. Nagpatugtog siya ng iba't ibang kanta at itinapat pa ito sa pader para lang marinig ito ni Israel mula sa kabilang kwarto. Akala mo siguro makakatulog ka ng mahimbing ngayong gabi? Nek-nek mo, hindi ako papayag. Guguluhin kita hanggang sa sumuko ka na at ikaw na mismo ang maglalakad paalis ng mansyon. Bumukas ang pinto ng kaniyang kwarto. Danica! Sigaw ni Manolo.
Kabadong pinatay ni Danica ang speaker. Sunod-sunod siyang napalunok. Dad, bakit po? Anong bakit? Anong oras na pero nagpapatugtog ka pa? Natutulog ng mga tao. Tama na yan. Bukas na yan. At isa pa, baka magising mo pa si Israel. Magkatabi pa naman ang kwarto nyo. Magpatulog ka naman anak. Yun nga po ang plano ko eh. Gagambalain kong pagtulog niya. Anong sinabi mo? Wala dad. Sige po, hindi na ako magpapatugtog. Aniya, kaya lumabas na rin si Manolo. Napaupo sa sahig si Danica. Palpak. Napagalitan patuloy ako ni Daddy. Pero hindi pa rin siya sumuko. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto at pinuntahan niya ang tinutuluyang kwarto ni Israel. Pinihit niya ang doorknob at napangisi siya nang malamang bukas ito. Kung sunaswerte ka nga naman. Masaya niyang sambit at hinila ang malaking speaker niya papasok ng kwarto ni Israel. Nakita niya na mahimbing na ang tulog ng binata. Paano mo nagagawang matulog ng mahimbing habang ako? Naiinis pa rin nakasama kita sa iisang bubong ha? Ipunesto niya ang speaker sa tabi ni Israel at pinaandar ito at saka siya tumakbo pabalik sa kaniyang kwarto. Nagdalukbong siya ng kumot at tawang-tawa sa kaniyang kalokohan. Kinabukasan, nakasabay niya si Israel sa hagdan. Una niyang napansin ang eye bags nito. Ang laki ng eye bags mo parang hindi ka nakatulog ng maayos. Kawawa ka naman. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang dito. Doon ka sa lugar na mas makakatulog ka ng mahimbing. Pangaasar pa niya. Paano ako makakatulog ng maayos kung may dagang nanggugulo sa akin kagabi? Daga? May daga dito sa mansyon? Pero palagi kami nagpapalinis dito. Ipis nga wala dito. Daga pa kaya? May daga talaga. Maniwala ka sa akin. Grabe nga ang dagang yun eh. Nagdala pa ng speaker sa kwarto ko. Teka, ako bang tinutukoy mong daga? Ngumisi si Israel at walang pag-alinlangang tumango. Aba, ako? Daga? Baka ikaw. Kasing baho mo yung dagang yun. Pareho kayo. Bagay sa maruruming lugar. Natigilan si Israel. Bakit ba sobrang baba ng tingin mo sa akin? Hindi porket nakikitira ako sa inyo ay mamalitin mo na ako ng ganyan. At hindi naman ako mabaho Nag-shower pa nga ako bago lumabas ng kwarto. At ginamit ko rin yung mga sabon na ibinigay sa akin ni Senyor Manolo. Kahit anong sabon pang isabon mo dyan sa katawan mo, hindi pa rin nagbabagong pagiging amoy mahirap mo. Mayaman ka't maganda, pero napakaisip bata mo. Ilang ulit na napakurap si Danica. Bawiin mong sinabi mo, hindi ako isip bata. Talaga ba? Sa tingin mo ba, hindi pagiging isip bata ang ginawa mo kagabi? Mahimbing akong natutulog pero nilagyan mo ng speaker yung kwarto ko. Gawain ng isip bata yun. Gawain mo. Isip bata ka. Hindi nga sabi Asik ni Danica at tinulak ito. Muntik pang mahulog sa hagdan si Israel. Humakbang si Israel papalapit sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Todo pagpigil naman ng hininga si Danica. Parang bigla siyang naparalisa sa sobrang lapit ng katawan nilang dalawa. Alam kong ginagawa mo, senyorita. Sinasadya mo kong inisin. Ngunit, ito lang ang masasabi ko. Gawin mong lahat ng makakaya mo para mapaalis ako rito sa mansyon. Yun ay kung kaya mo kong mapaalis dito. Bulong ni Israel at nginisihan siya. Nagawa pa siyang kindatan. Tumikim si Danica at napahawak sa railings. Ako pa talagang hinamon niya? Game! Siya na mismo nagsabi na dapat gawin ko lahat. Akala ba niya aatrasan ko siya? Sa mga sumunod na araw ay mas lumala pa ang panggugulo ni Danica kay Israel. May mga gabi na nagpapatugtog pa rin siya ng music para lang bulabugin ito. Minsan naman ay paulit-ulit niyang kinakalampag ang pinto ng kwarto ni Israel. At kapag lumabas na si Israel, ay magtatago siya sa likod ng malaking vase. Isang tanghali, nagsuot ng swimsuit si Danica at pagkatapos ay binalot ng bathrobe ang kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa pool area. Hindi kasi masakit sa balat ang sikat ng araw ngayon kaya't napagdesisyonan niyang mag-swimming. Pagdating sa swimming pool ay hinubad na niya ang robe at saka nag-dive sa tubig. Paglubog niya sa tubig ay may nasagi ang mga kamay niya. Malakas siyang napasigaw. Umahon siya at sakto namang kakaahon lang rin ni Israel. Manyak! Asik niya sa binata
at napatingin sa kanyang kamay. May idea na siya kung saang bahagi ng katawan ni Israel ito dumapo. Ngumisi si Israel at dinampot ang isang tuwalya sa bench. Ako ba talagang maniac, senyorita? Sino ba sa ating dalawang nangahawak ng Stop! Huwag mong itutuloy ang sasabihin mo. Kadiri ka! Nahawakan ko ba talaga yun? Napatulala siya. Yes, nahawakan mo. Naramdaman ko eh. Napatakip ng tenga si Danica. Hindi pa rin siya makapaniwala na nahawakan niya ang parting hindi dapat niya nahawakan. Kadiri talaga! Bastos! Manya ka! Natawa si Israel. May biglang napagtanto si Danica. Teka, bakit ba nandito ka? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang lumangoy sa swimming pool namin ha? Masyado nang makapalang mukha mo, Israel. Nagpaalam naman ako kay Senyor Manolo. Kahit na. Pasensya na, senyorita. Huwag kang mag-alala. Lilinisin ko itong swimming pool. Hindi na kailangan. Wala na ako sa mood mag-swimming at kasalanan mo yun. Ano bang pwede kong gawin para makabawi ako sa'yo? Humalukip-kip si Danica at tinaasan ito ng kilay. Gusto mong bumawi? Inumin mo lahat ng tubig sa swimming pool. Tumango si Israel at dinampot ang isang baso sa mesa. Teka, anong gagawin mo sa basong yan? Iinumin ko ang tubig sa swimming pool. Humarang si Danica sa harapan nito at inagaw niya ang hawak na baso ng binata. Loko ka! Nagbibiro lang naman ako. Sino namang tangang iinom ng tubig dyan? Ang dumi kaya niyan. Cargo de konsensya pa kita kapag namatay kang lalaki ka. Tapos ako pang gagasto sa burol mo. Humagalpak ng tawa si Israel. Bakit ka tumatawa? Naniniwala ka talagang iinumin ko ang tubig ng swimming pool, senyorita? Binibiro lang kita. Nalaman ko patuloy na concerned ka sa akin. What? Concerned? Asa ka? Hindi ako concerned sa'yo, no? Mas concerned ako sa magagastos ko kapag namatay ka. Ang mahal na kaya ng kabao ngayon tapos gagastos pa ako sa mga pabulaklak at patarpulin. May kape at biskwit pa. Napakamot ng ulo si Israel. Martes ngayon na. Dapat nasa farm ka ni Daddy. Bakit nandito ka pa rin sa mansyon at nagpapakasasa sa masarap na buhay? Wala akong trabaho ngayon sa farm. Dito muna ako sa mansyon. Nagpapatulong kasi sa akin si Senyora Roxanne sa pag-ayos ng sirang washing machine. Marunong ka palang mag-ayos ng mga sirang bagay? Natuto lang din. Kung ganon, ay pwede mo bang ayusin yung sira kong laptop? Hindi ako marunong. Akala ko ba marunong ka? Hindi ko naman sinabi na lahat ng bagay kaya kong ayusin. Bumili ka na lang ng bagong laptop. Mayaman ka naman, hindi ba? Che, dyan ka na nga. Nagmamagaling, hindi naman pala alaman lahat. Nagkasalubong ang kilay ni Israel at natawa ulit ito. Araw ng Huwebes, 8:00 ng gabi. Lumabas ng kwarto si Danica dahil biglang nawala sa tabi niya ang aso niyang si Chuchay. Nakalimutan niya kasing isara ang pinto ng kwarto niya kaya nakalabas tuloy ito. Yaya! Sigaw niya habang pababa siya ng hagdan. Mabilis naman siyang nilapitan ng mga maid. Senyorita, bakit po? Nawawala si Chuchay. Hanapin niyo siya ngayon din. Utos niya at kagad namang tumalim ang mga kasambahay. Isang oras nang naghahanap ang mga maid pero hindi pa rin mahagilap ng mga ito ang nawawalang aso. Tiningnan na po namin lahat, senyorita. Kahit ang ilalim at loob ng cabinet at sofa ay sinilip na namin pero wala talaga si Chuchay. Pagre-report ng isang maid na hinihingal pa dahil sa walang tigil nitong paghahanap. Hindi maaari. Maghanap pa kayo. Walang magpapahinga hanggat hindi pa nahahanap si Chuchay. Singhal niya at naglakad siya palabas ng mansyon. Napatingin siya sa kanang bahagi ng hasyenda, sa parte kung saan nakatanim ang mais at tubo. Bigla niyang naalala ang unang pagkawala ni Chuchay noon. Sa parting yun niya ito natagpuan. Posibleng sa parting yun na naman nagtungo si Chuchay. Aniya, at akmang maglalakad na patungo roon pero isang kamay ang pumigil sa kaniyang braso. Senyorita, saan ka pupunta? Nawawala ang anak ko. Kailangan ko siyang hanapin. Anak? May anak ka? Napairap si Danica at inis na hinawi ang kamay ni Israel. Aso siya, hindi sanggol. Pagkaklaro niya. Nakatulog lang ako saglit na wala na agad si Chuchay. Wala siya sa loob ng mansyon at sa paligid ng mansyon. May hinala ko na baka napadpad siya sa maisan. Kailangan kong baybayin ang maisan para mahanap si Chuchay.
Baka napano na siya. Pero madilim sa parting yun. Kaya nga na-invento ang flashlight, hindi ba? Pambabara niya sa binata. Sasamahan na lang kita. Baka kasi ikaw naman ang mapahama kapag mag-isa kang nagpunta sa maisan. Talaga? Sasamahan mo ako? Oo, kaya tara na. May hanapin pa tayong aso. Sagot ni Israel at nauna na sa paglalakad. Kaagad niya naman itong sinundan. Chuchay! Anak! Nandito na si Mommy! Please magpakita ka na sa akin! Pagsisisigaw niya. Si Israel naman ang may hawak ng flashlight at ito rin ang nasa unahan niya. Nakahawak naman siya sa manggas ng damit ni Israel para hindi siya mawala. Nasaan na kaya yung asong yun? Madilim ang paligid at kanina pa sila naglalakad. Hindi rin naka-full charge ang dala nilang flashlight kaya malapit na itong malobat at humihina na rin ang ilaw. Nakakatakot naman dito. Bulong ni Danica. Teka, anong tunog yun? Mga ahas yun. Ano? May ahas dito? Oo. Paano kung kinagat na pala ng ahas si Chuchay ko? Diyos ko, napakabata niya pa para mukbangin ng ahas. Ipagdasal mo na lang na ligtas siya. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Wala bang aswang dito? Tanong pa niya. Nasa probinsya tayo. Imposibleng walang aswang dito. At maraming puno dito sa asyenda nyo. Kaya posibleng nakatambay dito ang mga aswang kung saan nakakapagtago sila. Pananakot palalo ni Israel. Lumipat ang kamay ni Danica sa braso ng binata. Nakakita ka na ba ng aswang, Israel? Oo, ayun o. Sagot ni Israel, sabay turo sa gilid ni Danica. Malakas na napatili si Danica at kumaripas ito ng takbo. Labis itong namumutla. Sa kakatakbo ni Danica ay nawala na sa paningin niya si Israel. Tumama rin ang paa niya sa isang bato kaya't nawalan siya ng balanse. Inilibot niya ang kaniyang paningin. Hindi na niya alam kung nasaan siya at mas lumala pa ang takot na nararamdaman niya. Umihip ang napakalamig na hangin. Niyakap niya ang kaniyang sarili at paika-ika siyang naglakad. Papalapit sa puno at inupuan ang malaking ugat nito. Hindi naman siya madasaling tao pero sa pagkakataong ito ay kung ano-anong dasal nang nabanggit niya. Nasaan na ba si Israel? Baka mamaya may magpakitang aswang sa akin dito. Natatakot ako. Sana naman hinahanap niya ako. May narinig siyang tahol ng aso. Pamilyar sa kaniyang tahol na yon. Maya-maya pa ay nakita niyang lumabas mula sa damuhan ang isang maliit na aso. Lumiwanag ang mukha niya at nabawasan ang takot niya nang makita si Chuchay. Chuchay, anak! Sigaw niya. Naluluha ang kaniyang mga mata. Tumakbo naman si Chuchay sa kanya at dinilaan ang mukha niya. Grabe ka, Chuchay. Ilang oras ka lang nawala pero napakabaho na agad ng bunganga mo. Kumain ka ba ng tae? Pabiro niyang sinabi at niyakap ito. Saglit ka lang nawalay sa akin pero miss na agad kita. Pinag-alala mo ako. Bakit ba dito mo napiling magpunta ha? Huwag mo na itong uulitin ha? May nakitang ilaw si Danica sa isang bahagi ng maisan. Senyorita Danica! Sigaw yun ni Israel. Israel! Nandito ako! Sigaw niya naman pabalik. Ilang saglit lang ay nasa harapan na niya si Israel. Nag-aalala siyang tiningnan nito. Buti naman ligtas ka. Napatingin si Israel sa aso. At nahanap mo na ang aso mo. Si Chuchay ang nakahanap sa akin. Ani Danica. Tara na, bumalik na tayo sa mansyon. Malamang, nag-aalala na sina senyor at senyora sa'yo. Hindi ko kaya, Israel. Bakit hindi mo kaya? Itinuro ni Danica ang naspray niyang ankle. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Inalalayan siyang makatayo ni Israel. Pagkatapos ay nag-squat si Israel sa harapan niya. What are you doing? Papasanin kita. Nakakahiya. Mabigat ako. Kakayanin ko. Kahit gaano ka pa, kabigat senyorita. Pero paano si Chuchay? Ako nang bahala sa kanya. Ani Israel. Nagubad bigla ng damit si Israel. Mabilis na nagtakip ng mata si Danica. Anong balak mo ha? Madilim dito at walang ibang tao pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang gawin sa akin ang masama mong balak. Kumalma ka.
ani Israel, at gumawa pala ito ng baby carrier gamit ang kaniyang long sleeve tsaka inilagay doon si Chuchay. Nakapwesto na si Chuchay. Ikaw naman ang ipipwesto ko. Sumakay na si Danica sa likuran nito. Alam kong mabigat ako. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita pagdating natin sa mansyon. Hindi ka naman mabigat. Para lang ako nagbubuhat ng unan sa sobrang gaan mo. Binola mo pa talaga ako. Bakit ba kasi bigla kang tumakbo kanina? Halos mabaliw na ako kakahanap sa'yo. Malalagot ako kay senyor kapag may nangyaring masama sa'yo. Ako pa naman ang huling kasama mo. Tinakot mo kasi ako. Biro lang naman yun. Hindi naman totoo ang mga aswang. Ang sabi mo nakakita ka na ng aswang. Biro lang din yun. Binatukan niya si Israel. Natakot lang pala ako sa wala. Huminga ng malalim si Danica at pinalupot ang braso niya sa liig ni Israel. Napaubo tuloy ang binata. Balak mo ba akong patayin, senyorita? Ganti ko yan sa pananakot mo sa akin. Humalakhak si Israel. Pero salamat dahil hindi mo ako iniwan. Hinanap mo pa rin ako. Akala ko, bumalik ka na sa mansyon at pinabayaan ako. Pwede mo bang ulitin mamaya ang sinabi mo? I-record ko lang. Anong ulitin ko? At bakit mo i-record ha? Ito pa lang kasi ang unang beses na nagpasalamat ka sa akin. Well, ito lang din naman ang unang beses na may nagawa kang maganda, Israel. Napangiwi si Israel. Pagbalik nila sa mansyon, ay sinalubong sila ng mga magulang ni Danica. Alalang-alalang mga ito. Anak, anong nangyari dyan sa paa mo? Tanong ni Manolo. Tumama lang po sa bato kanina, Dad. Pinakaba mo ako, Danica. Nasa loob ka lang naman ng hasyenda natin pero maraming ahas sa paligid. Paano kung nakagat ka ng ahas ha? O nakagat ka ng mga insekto? Sabat ni Roxana. Ngumiti si Danica. Safe naman ako nakabalik, Ma. And kasama ko naman si Israel. Hindi niya ako pinabayaan. Paliwanag niya at nginitian si Israel. Natutuwa si Danica sa kabutihang ipinakita ni Israel kagabi. Ngunit hindi pa rin sapat yon na dahilan para payagan niya itong manatili pa sa mansyon. Tuloy pa rin ang plano niyang paalisin ito. Isang kakaibang idea na naman ang sumagi sa isipan ni Danica. Naglakad siya patungo sa kwarto ni Israel. Isang robe ang nakabalot sa kanyang katawan. Sa loob ng robe na yon ay tanging panty at bra lamang ang suot niya. Bukas ang pinto kaya dire-diretso na siyang pumasok. Narinig niya ang ingay mula sa shower at sigurado siyang naroon lang si Israel. Mabilis niyang tinanggal ang robe at saka siya pumwesto sa kama. Nag-pose siya sa paraang maaakit niya si Israel. Bahagyang nakabuka ka ang kanyang mga binti at nakahawak naman ang dalawa niyang kamay sa malulusog niyang mga pakwan. Tingnan ko lang kung hindi ka pa mailang sa lagay na to, Israel. Simple lang naman ang plano ko. Aakitin kita hanggang sa mailang ka at umalis ka na lang dito sa mansyon. Pangalawa, pwede kong sabihin kay Daddy na sinamantala mo ang kahinaan ko. Saad niya sa kanyang isipan. Bumukas na ang pinto ng banyo. Anak ng tinapa! Gulat na sinabi ni Israel at napaupo ito sa sahig. Nanlaki ang mga mata nito at bahagyang nakaawang ang mga labi. Napa-sign of the cross ito. Si Danica naman ay ngumisi at umawra-awra pa. Gusto mo bang nakikita mo? Pangaakit niya sa binata. Tumayo si Israel, nanginginig pang mga tuhod nito. Anong ginagawa mo, senyorita? Bakit? Ayaw mo ba? Nasa harapan mo ng putahe. Ayaw mo bang tikman? Napalunok si Israel at lumapit ito kay Danica. Namutla naman si Danica. Parte ito ng plano niya pero kinabahan siya nang lumapit si Israel sa kanya. Gusto na lamang niyang umatras ngunit kung hindi niya itutuloy ang kanyang plano, hindi niya mapapaalis ang lalaking nagpapakulo ng dugo niya. Napasinghap siya nang balutin siya ni Israel ng kumot. Wait, bakit mo ko binabalot, Israel? Ayaw mo ba? Inialay ko ng sarili ko sa'yo tapos… Hindi ka dapat bumubuka ka sa lalaking hindi mo naman asawa, senyorita. At isa pa, hindi ka nakakakitingnan dahil sa panty mong may mukha ni Dora. Komento ni Israel. Pulang-pula ang pisngi ni Danica sa sobrang hiya. Paborito niya si Dora, kaya lahat ng panty niya ay may mukha ni Dora. Hindi niya naman kasi ini-expect na pupunahin pa ito ni Israel. Hiyang-hiya na kumaripas ng takbo si Danica, pabalik sa kanyang silid.
Inilak niya ang pinto at malakas siyang napasigaw. I hate you, Israel! Magmula noong nangyari yon, ay hindi na siya gumawa pa ng kalokohan para kay Israel. Mas pinili na lang niyang iwasan ito. Pinalitan na rin niya ang mga panty niya. Wala ng mukha ni Dora, pero may mukha naman ni Mickey Mouse. Kay Dora lang naman siya hindi naakit, di ba? Baka maglaway siya ng todo kapag nakita niya si Mickey Mouse. Anya, habang inilalabas mula sa paper bag ang bagong biling na mga panty. Nakakainis talaga. Tama talaga siya. Isip bata nga talaga ako. Bakit ka ba kasi ginawa yun? Nakakahiya. Kung may rewind lang, sana hindi na ako bumukha ka pa sa harapan ng lalaking yun. Napahiya lang ako. Siguro hanggang ngayon ay natatawa pa rin siya sa nangyari. Gusto ko na lang maglaho at lumubog sa lupa. Araw ng linggo. Isinaman siya ng daddy niya sa farm nila. Bagot na bagot siya ngunit wala naman siyang choice kasi nagpumilit ito. Luminga siya sa paligid para hanapin si Israel. Nakatira sila sa iisang bubong pero ilang araw nang hindi nagkukros ang kanilang mga landas. Hindi niya kasi kayang humarap kay Israel. Nasaan bang lalaking yun? Nakangusong tanong niya. Tumigil siya sa paghahanap nang makita niya itong kausap ang tatlong matandang babae. Humakbang siya papalapit para marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. La, bilhin ko na po yung mga paninda nyo para makauwi na kayo sa mga bahay ninyo. Dinig niyang sinabi ni Israel. Talaga ba, Israel? Napakabuti mo talaga. Pero napakarami ng mga ito. Saan mo naman ito gagamitin? Mabubulok lamang itong mga gulay. Sagot ng isa sa mga matanda. Ibibigay ko sa mga bata sa labas ng simbahan la. Ani Israel, kaya sabay-sabay na napangiti ang matatandang babae. Kahit si Danica ay napangiti na rin habang pinapanood at pinapakinggan sila. Naramdaman niya na naman ang kabaitan ni Israel. Mabait naman talaga siya pero bakit ba kumukulo ang dugo ko sa kanya? Takang tanong niya at napabuntong hininga na lamang. Akmang aalis na sana siya ngunit napansin siya ni Israel. Senyorita Danica. Mariin siyang napapikit at naikiyom niya rin ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung lilingunin niya ba ito o tatakbo na lang siya at magtatago sa likuran ng daddy niya. Bago pa man siya makapagdesisyon, ay tuluyan ang nakalapit si Israel sa kanya. Senyorita, sinong kasama mo dito? Anong pakialam mo? Nagsusungit ka na naman. Nakakamiss din pala yung kasungitan mo. Ilang araw ko rin yung hindi nasilayan eh. Iniiwasan mo kasi yata ako. Ako? Iniiwasan ka? Bakit naman kita iiwasan? Busy lang talaga ako. Paano ka naging busy? Wala ka namang ginagawa buong araw. Ano naman sa'yo kung iniiwasan kita? Hindi lang ako sanay. Mas gusto ko na inaawat sinisigawan mo ko. Ayokong iniiwasan mo ko. Hindi kumpleto ang araw ko kapag walang pagsusungit mula sa'yo. Hindi umimik si Danica, ngunit bigla na lamang lumakas ang tibok ng kaniyang puso. Bakit ba? Bakit ba ang bilis ng tibok ng puso ko? Bakit ganito? Siguro pagod lang to. Pagod? Wala naman akong ginagawang nakakapagod ah. Lord, what is the meaning of this? Sabi niya sa kaniyang isipan. Bakit mo nga ba ako iniiwasan? Pwede ba? Huwag kang feeling close. Wala kang pake kung iiwasan o susungitan kita, okay? Hindi naman big deal yun. Big deal yun para sa akin. Nahihiya ka pa rin ba sa panty mong may mukha ni Dora? Kaya mo ba ako iniiwasan? Sa sobrang inis ni Danica, ay nasampal niya ito. Shut up! Bakit mo naman ako sinampal? Hindi na Dora ang panty ko ngayon, Mickey Mouse na! Singhal niya at nilampasan ito. Napatingin si Danica at bigla siyang nag-guilty sa pagsampal niya kay Israel. Hais, bakit ba nagigilty ako sa ginawa ko? Hindi ko dapat ito nararamdaman. Hindi dapat ako naaawa sa lalaking dukha na yun. Mukhang lumalambot na yata ako sa kanya. Hindi to pwede. Tumunog ang telepono ni Danica. Nag-flash sa screen ang pangalan ng matalik niyang kaibigan na si Yasi. Mag-iisang buwan na noong huli silang nagkita. Nagbakasyon kasi sa Japan si Yasi. Hindi naman sumama si Danica dahil nahihilo siya sa tuwing sumasakay siya ng eroplano. Nakikipagkita si Yasi sa kanya sa paborito nilang cafe sa bayan. Kaagad na nagpahati doon si Danica. Yasi! OMG!
Isang buwan ka lang sa Japan pero gumanda talaga lalo yung kutis mo. Bungad niya sa kaibigan at mahigpit itong niyakap. Ikaw naman ay medyo haggard, Danica. San ka ba galing? Bakit pawis na pawis ka? Puna ni Yasi. Umupo na sila at umorder na ng kape. Kumuha ng tissue si Danica para punasan ang pawis niya. Niretouch na rin niya ang kaniyang makeup. Galing pa ako sa farm. Pinilit ako ni Daddy na sumama eh. Alam mo naman na kahit gaano pa ako kapasaway, hindi pa rin ako uubra kay Dad. Paliwanag niya sa kaibigan. Medyo haggard lang tingnan pero kakaibang kislap ng mga mata mo ngayon ah. Inismiran niya ito. Anong pauso na naman yan? Anong kislap ang pinagsasabi mo dyan? Ganyan ang mga mata ng mga in love eh. Kumikislap ang mga mata. In love ka ngayon oh. Grabe. 1 month lang akong nawala, love life ka na agad. Magkwento ka naman. Wala naman akong dapat ikwento sa'yo. Wala namang nangyayaring maganda sa akin nung nawala ka. Mas lalo pa kang naging boring ang buhay ko eh. Kasi wala na akong kasama sa pagwawaldas ng pera. Danica, best friend mo ako. Hindi mo dapat ako pinaglilihiman. Ani pa ni Yasi. Hindi nga kasi ako in love. Imposible dahil wala namang ibang lalaki na umaaligid sa akin ngayon maliban na lang sa magsasakang yun. Kumunot ang noo ng kaniyang kaibigan. Magsasaka? Sinong magsasaka? Gwapo ba? Pwede na. Mukha naman siyang tao kahit papano. So, sa kanya ka in love? Saglit na, natigilan si Danica. Dinuro naman siya ni Yasi. Oops, natigilan ka. Ibig sabihin, may something ka talaga sa kanya. Wala kaya? Pagtanggi niya at sumimsim na lamang sa kanyang kape. May picture ka ba ng lalaking yon? Inilabas na Danica ang cellphone niya at pinakita ang isang litrato ni Israel. Sekreto niya itong kinuhanan ng picture noong habang natutulog ito. Akala niya kasi mapipicturean niya ito ng pangit ngunit kahit sa ang anggulo ay ubod pa rin ito ng gwapo. Siyang magsasakang natitipuhan mo? Gwapo naman ah. Hot din. Sure kang hindi mo tipo to? Hindi makapaniwalang saad ni Yasi. Stop it, Yasi. Hindi ko nga kasi siya gusto. Pungalumbaba si Yasi at tinitigan ng maigi ang picture. Bakit parang nakita ko na summer ang lalaking ito? Pamilyar siya sa akin ah. Parang nakita ko siya sa magazine at billboard or parang... Paano naman malalagay sa magazine at billboard ang pagmumukha ng lalaking yan? Hindi naman pang cheap yun. Well, parang rin kasing siya yung lalaking nakasabay ko sa plane nung nag-travel ako papuntang Italy. Tugon ni Yasi at napakibit balikat ito. Ay ewan, pero parang siya talaga. Kahawig eh. Baka kamukha lang talaga. Mas mahirap pa sa dagang lalaking yan kaya hindi niya afford bumiyahe papuntang Italy. Biyahe nga sa taxi, hindi niya pa ata nasusubukan. Eroplano pa kaya? Ani Danica at hinablot ang kaniyang cellphone. Pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin? Huwag nang magsasakang ito. Iniba na lamang nila ang kanilang topic. Pero minsan ay naisisingit pa rin ni Yasi ang tungkol kay Israel. Napuno na si Danica, kaya iniwanan niya nang mag-isa sa cafe si Yasi. Tawang-tawa naman ang kaibigan niya at inaasar pa siya sa text. Magkakatuluyan kayo ng magsasakang yon. Itaga mo yan sa bato. Huling sambit ni Yasi. Napairap si Danica. Nagising na madaling araw si Danica. Nauuhaw kasi siya at nakalimutan niyang magbaon ng tubig sa kwarto niya bago siya natulog. Kaya kinailangan pa niyang bumaba sa kusina. Kinukusot niya ang kaniyang mga mata. Diretso na sana siya sa kusina ngunit bigla siyang nakarinig ng mga boses. Parang nag-aaway ang mga ito, kaya bigla siyang na-curious. Sinundan niyang pinagmumulan ng ingay hanggang sa dinala siya ng mga paa niya sa labas ng mansyon. Nagtago siya sa halamanan at pinanood ang mga magulang niya. Bakit sila nag-aaway? Hindi niya marinig ng maayos ang usapan ng mga ito. Ngunit kitang-kita niya sa mukha ng mami niya ang frustration at galit. Ang daddy naman niya ay may pinapaliwanag na kung ano at pilit pang inaabot ang kamay ng kaniyang mami. Hindi ka dapat naglilihim sa akin, Manolo. Niloko mo kami ng anak ko. Singhal ni Roxana. Isa ito sa pinakamalinaw na narinig ni Danica at hindi niya maiwasang mag-overthink. Niloko kami ni Daddy? Paano niya kami niloko?
May... may ibang babae ba siya? Nagkaanak ba siya sa iba? Ito ang mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa kaniyang isipan kahit nasa loob na siya ng kaniyang kwarto. Kanina pa siya nakatulala sa puting kisame. Hindi siya pinapatulog ng kuryosidad niya. Hindi rin niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Nalulungkot siya at natatakot dahil ito pa lamang ang unang beses na nakita niyang nag-aaway ang parents niya. Mula pa man noon ay palagi lang sweet sina Manolo at Roxanne kaya't naninibago siya. Paano ba kasi kami niloko ni Daddy? May nabuntis kaya siyang ibang babae at nilihim niya to sa amin? Tanong niya sa kawalan. Natatakot siya na baka magkatotoo ang kanyang hinala. Ayaw niyang magkaroon ng kagaw sa atensyon ng kaniyang ama. Hindi pwede. Ako lang dapat. Ako lang dapat ang anak niya. Hanggang sa sumikat ang araw, ay ito pa rin ang laman ng isipan ni Danica. Napapaisip pa rin siya kung anong lihim nga ba ng kanyang ama ang natuklasan ng kanyang ina. Naging matamlay tuloy siya. Kanina pa siya nakasimangot at malayo ang iniisip. Magandang umaga, senyorita. Masiglang bati ni Israel. Tamad itong tinignan ni Danica. Walang maganda sa umaga ko. Naglaho ang ngiti ni Israel nang makita ang itsura niya. Kitang-kita talaga ang kalungkutan sa mukha ni Danica. Namumugto rin ng mga mata. May problema ba, senyorita? Meron, pero huwag ka nang umasa na sasabihin ko pa yun sa'yo. Okay lang naman kung hindi mo sasabihin. Hindi naman kita pipilitin. Huminga ng malalim si Danica. Ngayon pa lang kita nakita na ganyan kalungkot ah. Komento ni Israel. Biglang hinawakan ni Israel ang kaniyang kamay. Hoy, huwag mo nga akong hawakan. Sumama ka sa akin, senyorita. Papunta saan? Ayoko nga. Baka kung saan mo pa ako dalhin. Pangako matutuwa ka. Mapapawi ang lungkot na nararamdaman mo. Sure ka ba? Paano kapag hindi? Pwede ba kitang sakalin kapag hindi mo napawi yung lungkot na nararamdaman ko ngayon? Hais, siguraduhin mo lang na hindi ka bastusan yan ha. Ngumiti lang si Israel at hinila siya pasakay ng isang kalesa. Kanino naman to? Ninakaw mo? Natawa si Israel. Hiniram ko ang kalesang ito sa isang kasamahan ko. Umirap si Danica at umusog para makaupo si Israel sa kaniyang tabi. Saan mo ba kasi ako dadalhin? Kunot noong tanong niya at napatingin siya sa mga supot na nasa likod niya. Bakit ang daming supot dito? Relief goods ba to? Mamimigay ka? May bala ka sigurong tumakbong mayor no? Huwag ka nang umasang mananalo ka. Hindi sumagot si Israel pero nilitian naman siya nito. Tumigil ang kalesa sa harap ng isang simbahan sa bayan. Luminga sa paligid si Danica. Anong ginagawa natin dito, Israel? Balak mo bang magsimba ngayon? Oo, pero hindi nang sadya natin dito. May isa pa tayong gagawin. Ano naman yun? Biglang naglakad paalis si Israel. Hoy, saan ka pupunta? Babalik agad ako, dyan ka lang. Napakamot ng ulo si Danica at hinintay na lamang ang pagbabalik nito. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik naman si Israel ngunit may kasama itong mga bata. Bumaba siya ng kalesa at hinila ang kuwelyo ni Israel. Hoy, sinong mga yan? Nandito ba tayo para mangidnap ng bata? Ano namang nakakatuwa sa pangingidnap? Nasa harap ka pa man din ng simbahan. Kahit gaano pa ako kasama, hindi ako mangingidnap ng bata, no? Huwag mo kong idami sa kalokohan mo, Israel. Kumalma ka, senyorita. Madalas ko talaga itong ginagawa. Madalas mong ginagawa ang pangingidnap? Hindi yon. Madalas akong nagpupunta rito sa simbahan para bisitahin ang mga batang ito. Matagal ko na silang kakilala. Naalala mo ba yung mga relief goods sa likod? Yes. Why? Pinag-ipunan ko yun para sa kanila. Yung mga sinasahod ko, ibinibili ko ng pagkain at damit para maibigay ako sa kanila. Galing kasi sa mahihirap na pamilyang mga batang ito. Isang kahig, isang tuka. Tinutulungan ko sila kahit papano. Paliwanag ni Israel. Bakit? Anong bakit? Bakit mo pa inuubos ang pera mo para sa mga pulubing ito? Konti lang naman ang sinasahod mo sa sakahan ni Daddy. Bakit ka pa magbibigay sa mga batang hindi mo naman kaano-ano? Kasi gusto ko.
Masaya ako kapag may naibibigay ako sa kanila. Proud na sambit ni Israel. Bigla na lamang natahimik si Danica. Tumayo siya sa isang gilid at pinanood si Israel. Pumila kayo ng maayos. Marami-rami itong dala ko kaya lahat kayo mabibigyan. Walang magtutulakan ha? Anunsyo ni Israel at kagad namang pumila ng maayos ang mga bata. Hindi pa rin makapaniwala si Danica. Bihira lamang siyang makakilala ng ganitong klase ng tao. Isang tao na handang tumulong sa iba kahit na hikahos din ito sa buhay. Namangha siya ng husto kay Israel. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang ipinagkaiba nilang dalawa. Mahirap lang si Israel pero nakakatulong pa rin ito sa iba. Habang siya ay nakahilata sa salapi at iniisip lang ang kaniyang sarili. Winawaldas niya ang pera niya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Muli na namang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Napangiti siya. Kakaiba ka talaga, Israel. Ibang-iba ka sa lahat ng lalaking nakilala ko. Napakabuti ng puso mo. May batang kumalabit sa kanya. Ate, bakit ka nagsasalita ng mag-isa? Inosenteng tanong ng bata. Ang batang ito ay si Lori, isang batang babae at 8 taong gulang lang. Matagal na itong namamalimos sa simbahan. Lumaki ito sa malaki at mahirap na pamilya. May 8 kapatid at siyang pang-4. Walang trabaho ang kanyang tatay at lulong naman sa sugal ang kanyang nanay. Nakilala ito ni Israel noong nahuli niya itong nagnanakaw sa isang karinderya para lamang makakain. Magmula noon ay pinangako ni Israel sa bata na araw-araw niya itong bibigyan ng pagkain para lang hindi na ito magnakaw pa. Hinagod ito ng tingin ni Danica. Madungis ang batang kaharap niya. Sa katunayan, lahat ng batang inaasikaso ni Israel ay madungis at mabaho ngunit walang kaarte-arte ang binata. Ayaw ni Danica sa madumi pero sa kauna-unahang pagkakataon ay bigla niyang niyakap ang bata at saka siya napahagulhol. Hindi niya inisip ang dumi o sakit na maaaring makahawas sa kanya. Ate, bakit ka umiiyak? Hala, baka mapagalitan ako ni Kuya Israel, ate. Tumahan ka na po. Hindi naman kita inaaway pero umiiyak ka na agad dyan. Kabadong sambit ng bata. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Danica hanggang sa nilapitan siya ni Israel. Kuya Israel, hindi ko po inaway si ate. Bigla na lang po siyang umiyak. Depensa kagad ng bata. Lori, puntahan mo na muna ang mga kaibigan mo. Ako nang bahala kay ate Danica mo. Sabi ni Israel, kaya tumakbo na paalis si Lori. Niyakap ni Israel si Danica. Bakit ka ba umiiyak, senyorita? Kasalanan mo to, Israel. Paano ko naman naging kasalanan? Kasi marami akong napagtanto magmula nung dinala mo ko sa lugar na ito. Kitang-kita ko ang kabaitan mo. Isang bagay na hirap akong gawin. Buong buhay ko hindi ako naging mabait at mapagbigay sa iba. Naging selfish ako. Sobrang damot ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba. At iniisip ko lang palagi ang sarili ko. Palagi kong minamaliit yung ibang tao. Pinandidirihan at palagi kong pinapamukha sa kanila kung gaano sila kahirap. Ang sama kong tao. Ang sama-sama ko. Hindi ka masama, Danica. Tumigil sa pag-iyak si Danica at napangat siya ng tingin kay Israel. Lumayo si Danica kay Israel. Talaga? Masama ka pa rin naman pero hindi lang sobrang sama. Ani Israel at natawa. Ang pagiging mabuti isa sa pinakamadaling gawin pero bakit hirap na hirap ako magpakabait? Bakit ko hinayaang lamunin ako ng kamalditahan? Ang dami kong inagrabyadong tao. Mga driver na pinagsisisante ko dahil lang na-late sila ng 5 minutes. Mga maid na pinagsisigawan ko dahil lang nakagawa sila ng konting kamalian. Mga waiter na pinahiya ko dahil lang namali sila ng bigay ng order. Mga pulubi na pinandirihan at nilait-lait ko. At higit sa lahat, isang magsasaka na kinaiinisan ko kahit na wala naman tong nagawang mali sa akin. Kailangan ko lang palang kumalma at dapat kong tratuhin ng maayos ang ibang tao. Mabuti naman at may natutunan ka.
Pero, dinala kita rito para mapasaya. Nabigo ako. Imbis na pangitiin ka, ay napaluha pa kita. Hinawakan ni Danica ang kamay nito. No, napasaya mo ako. Masayang masaya ako kasi ang dami kong realization ngayon. At dahil yun sa'yo, Israel. Maraming salamat. Promise hindi na ako magmamaldita. Well, minsan pero hindi na palagi. Okay ba yun sa'yo? Nakalimutan na ni Danica ang problema niya sa mga magulang niya dahil kay Israel. Nakipagkulitan din siya sa mga bata. Sumali pa siya sa laro ng mga ito. Nakipaglaro siya ng tagu-taguan at habul-habulan. Ate Danica, may tanong po ako. Ano yun, Lori? Kanina pa po nakatitig si Kuya Israel sa'yo. Hindi naman tanong yan, Lori. Pabirong hirit ni Danica at pasimpleng sinulyapan si Israel. Nahuli niya ang pagtitig ng binata sa kanya. Pinamulahan siya ng pisngi. Napalunok siya at muling tinuon ang pansin sa bata. Parang sa puno yata siya nakatingin, Lori. Ate, yung tanong ko po ay gusto ko po sanang malaman kung girlfriend ka po ba ni Kuya Israel? Nasamin si Danica sa sarili niyang laway. Ano? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, kanina ko pa napapansin ang pagsulyap ninyo sa isa't isa at bigla na lang napapangiti si Kuya Israel habang nakatingin siya sa'yo. At nakita ko rin po yung niyakap kanya kanina at hinawakan mo pa ang kamay niya para po kayong magjowa. Ikaw ha? Ang bata-bata mo pa para sa ganyang usapan. Tanging nasabi na lamang niya. Bago sila umuwi ay pumasok muna sila sa loob ng simbahan para magdasal. Ang tagal na noong huli ako nagsimba. Siguro, nagtatampo na si Lord sa akin. Ang dami niyang binigay na blessing sa akin pero hindi man lang ako naglalaan ng oras para bisitahin at pasalamatan siya. Nagloko si Senyor Manolo. Ngayong nandito imposible naman yata yan. Magpasalamat ka na sa kanya. Napakabait ng daddy mo. Humingi ka ng tawad sa mga si Senyora Roxanne. Kasalanan nagawa mo. Imposibleng at maghanap siya ng iba gusto mong mangyari. Ewan ko. Hindi ko na alam. Si Danica at nagsimula na sa kanyang pagdadasal. Naglihim daw sa kanya si daddy. Tinititigan ni Israel. Raw siya. Siguro hindi ng babae si Israel. May iba pa siguro ang dahilan. Pero hindi ko maisip kung bakit malungkot ako kanina. Sobrang honest ni dad sa amin. Ay dahil lahat ng plano niyo sinasabi na mami at daddy kagabi. Ano pa bang pwede niyang yun palang ang unang sa amin ni mami. Nasaksihan ko yun. Biglang natahimik si Israel. Nasasaktan akong nakikita silang ganun. Napaiwas din ito. Kitang-kita ko yung galit sa mga mata ni mommy. Di ba ka close ka kay dad? May alam ka ba si daddy? May nasasabi ba siya sa'yo? Umiling si Israel. Tara na. Umuwi na tayo, senyorita. Baka hinahanap ka na sa mansyon. Sumakay na ulit sila sa kalesa. Hapon na at papalubog na ang araw. Tila nagkukulay kahelang kapaligiran. Napakagandang pagmasdan ng paligid. Habang binabaybay nila, ang daan sakay ng kalesay, hindi maiwasang titigan ni Danica, si Israel. Napangiti siya. Ngayon lang niya na-appreciate ang perpekto at maladyos nitong anyo. Matangos na ilong, magandang mga mata, maganda at makapal na kilay at may mapulay itong labi. Gwapo ka naman pala. Nagagupuhan ka sa akin? Nanlaki ang mga mata niya nang magsalita si Israel. Akala niya kasi ay hindi narinig ng binata ang papuri niya. Hindi na madungis ang tingin mo sa akin? Isa itong malaking himala. May lahi ka ba, Israel? Oo. Really? Anong lahi naman? Half tao, half human. Ngumiwi si Danica at binatukan ito. Sira ka? Seryoso nga? May ibang lahi ka ba talaga? May lahing Kastila ako. May Spanish blood kasi yung kapitbahay namin. Hinampas niya ang braso ni Israel. Loko ka talaga? Biro lang. Purong Pinoy ako. Pinoy yung tatay ko. At Pinay naman yung nanay ko. Ikaw na lang ba mag-isa? Never ko pa yatang nakita ang family mo. Nasa ibang lugar sila. Ako lang ang nandito sa probinsya. May mga kapatid ka ba? Tumango si Israel. Oo, 2. Isang babae at isang lalaki. Si Kuya Isagani yung panganay namin at si Iris naman yung bunso. Yung bunsong kapatid ko, matagal na nawalay sa amin. Nung nagkahiwalay kasi yung mga magulang ko.
Isinama ng tatay ko si Iris. At kamakailan lang, nakita ulit namin si Iris. Masaya bang magkaroon ng kapatid? Oo naman, kapag may kapatid ka, may kakampi ka sa lahat. At saka sanggang dikit kami ng mga kapatid ko. Ang swerte naman ni Iris sa'yo, may kuya siya na kagaya mo. Hay, gusto na rin tuloy kitang maging kuya. Ayoko. Napanguso si Danica. Ayoko kitang maging kapatid. Marami na ang kapatid ko. Huwag ka nang dumagdag. Grabe ka sa akin ha. Mabait na kaya ako. Good girl na to. Pero ayoko maging kapatid ka, senyorita. Gusto kong maging girlfriend ka. Napaubo si Danica. Pag narinig ni Daddy ang sinabi mo, kakatayin ka nun. Seryoso naman ako ha. Seryoso ako sa'yo. Israel, huwag mo akong pinagtitripan. Biglang tumigil ang kalesa. Bumaba si Israel at pumitas ng bulaklak sa gilid. Hoy, lagot ka sa may-ari niyan. May nakalagay na nga nakaratol na bawal mamitas dyan. Ngumisilang si Israel at nilagay ito sa gilid ng kaniyang tenga. Napakaganda mo, senyorita. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Danica. Ayaw din kumalma ng puso niya. Napakalakas ng pagkabog nito na para bang lalabas na ito. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at kahit malamig ang ihip na nganginay, pinagpapawisan pa rin siya ng husto. Kinuha ni Israel ang kamay niya at pinatakan ito ng halik. Mahal kita, Danica. Israel. Mula pa man noong una kitang nakita, ay may pagtingin na agad ako sa'yo. Natutuwa ako sa tuwing pinapagalitan mo ko. Gustong gusto kong pangiinis mo sa akin. Mahal na mahal kita, senyorita. Ngayon pa lamang akong umibig ng ganito. Marahang inuplos ni Danica ang mukha ni Israel. Ako rin. Umawang ang labi ni Israel. Mahal din kita, Israel. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula pero ang alam ko lang ay napapatibok mo ng mabilis ang puso ko. Namumulang pisngi ko sa bawat hirit mo. Ikaw lang ang nakakagawa nun sa akin. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Akmang maghahalikan na sana sila ngunit isang matandang babae ang sumigaw. Walang hiya kayo! Pinitas pa talaga ninyo ang mga bulaklak ko! Sa harap pa talaga ng bahay ko kayo nagkaharutan! Respeto naman sa biyuda! Sigaw ng matanda at dumampot ito ng walis tingting. Mabilis namang sumakay sa kalesa si Israel at pinatakbo na ito palayo. Tawang-tawa silang dalawa. Magkahawa kamay silang pumasok sa mansyon pero napabitaw si Danica nang makita niya si Yasi. Nangaasar ang tingin nito. Yasi, bakit ka nandito? Hi, my bestie. Siyempre binibisita kita. Hindi ka na sumisipot sa lakad natin. Kaya naman pala, may iba ka palang pinagkakabisihan. Makahulog ang tiningnan ni Yasi si Israel. Israel, sandali lang ha. Kakausapin ko lang tong best friend ko. Ani Danica at kinaladkad na si Yasi paakyat sa kwarto niya. Pabirong hinila ni Yasi ang buhok ni Danica. Ikaw ha? Humaharot ka na talaga. Hindi ka man lang nagkikwento sa akin. Magtatampo na talaga ako sa'yo. Pakiramdam ko tuloy, hindi na ako ang best friend mo. Tumawa si Danica. So, siya ba yung magsasaka na umaaligid sa'yo? Mas hot pala siya sa personal. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Ang laki talaga ng pinagbago mo, Danica. Pati ang tipo mo sa lalaki, nagbago na rin. Anong nangyari kay Danica Salvador na may mataas na standard pagdating sa pamimili ng boyfriend ha? Hindi ko boyfriend si Israel. Magka-holding hands nga kayo eh. Akala mo ba hindi ko nakita yon? Hindi pa kami official pero kani-kanina lang ay nagtapat siya ng pag-ibig niya sa akin. Siya lang ang nagtapat? Paano ka? Nag-confess din ako. You love him na. Napakagatlabi si Danica. Tumigil naman si Yasi at hinampas siya ng unan. I knew it. Kayo talaga ng lalaking yun ang magkakatuluyan. Anyway, nag-kiss na ba kayo? Hindi pa pero muntik na. Bakit muntik lang? Umayaw ka? Mabaho bang hininga niya? Regaluhin mo ng mouthwash tapos pagtutbrushin mo ng 5 beses bago mo siya halikan. Hindi sa ganun, Yasi. Nung maghahalikan na sana kami,
Sinita kami ng matandang babae. Gets ko naman kasi masyado kaming PDA kanina. Anong nagustuhan mo sa kanya? O baka naman, pinagtitripan mo lang siya? Hindi no. Seryoso ako kay Israel. Seryoso ako nung inamin ko sa kanya na mahal ko rin siya. Ang corny mo pala kapag nai-inlove ka, Danica? Niyakap ni Danica ang unan. Lahat naman yata nagiging corny kapag nagmamahal. Depensa pa niya. Sa bagay, ganyan din naman ako noon. Pagsang-ayon ni Yasi. Yung akin nga lang, hindi naging maganda ang ending. Palagi na lang ako nabobroken hearted. Hais, maghanap na lang din kaya ako ng magsasaka. Baka nasa magsasaka lang ang true love. May gwapong kaibigan o kapatid ba yan si Israel? Ipakilala mo naman ako. Hindi muna nila pinaalam sa iba ang kanilang relasyon. Hindi pa kasi handa si Danica sa magiging reaksyon ng kanyang mommy at daddy. Ito pa lang kasi yung unang beses niyang humarot. Sa pagkakaalam ng mga magulang niya, ay ilapat allergic siya sa mga lalaki. Ew, I hate boys. Wala akong balak magkaroon ng boyfriend or asawa. Mas gugustuhin ko pang tumanda ng dalaga kesa ang makipaghalikan at harutan sa lalaki na sasaktan lang din naman ako sa huli. At walang lalaki na kayang abutin ng standard ko. Ito ang sinabi noon ni Danica sa harapan ng parents niya. Totoo naman talaga eh. Walang lalaki na kayang abutin ang standard niya. Pero may lalaki na kayang baguhin yon. Si Israel na malayong malayo sa lalaking gusto niya. Si Israel na kinaiinisan at kinamumuhian niya. Si Israel na isinusumpa niya araw-araw. Sino nga naman ang mag-aakala na ang dalagang ubod ng arte ay mahuhulog pala ang loob sa isang magsasaka? Kung noon ay pinaplano pa ni Danica kung paano niya paaalisin sa mansyon si Israel, ngayon naman ay pinag-iisipan niya ng mabuti kung paano niya ito papanatilihin sa buhay niya. Ang kagustuhan niyang mapaalis ito ay biglang naglaho. Gusto na lamang niyang makita at makasama ito sa bawat paglipas ng araw. Darating din ang panahon na masasabi ko rin sa pamilya kong tungkol sa atin, Israel. Ani Danica, habang nagpipiknik sila sa parte ng hasyenda na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tauhan ng daddy niya. May nakalatag na malaking tela sa damuhan at may mga nakalatag ring pagkain. Nakaupo si Danica habang nakahiga naman sa hita niya si Israel. Ang sarap ng buhay kasama ka. Saad ng binata at pinisilang pisngi niya. Uminit ng husto ang pisngi ni Danica. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Israel. Hindi pa rin ako makapaniwala na tayo na. Hey, hindi pa tayo. Napabangon si Israel. Hindi pa tayo? Oo, alam natin pareho na gusto mo ko at gusto din kita pero hindi dapat tayo nagmamadali. Kilalanin muna natin ang husto ang isa't isa at enjoyin ang mga oras na magkasama tayo. Sulitin natin ang bawat araw. Kung hindi pa tayo, ano tayo? Nag-I love you na tayo sa isa't isa pero hindi pa pala tayo. MU muna tayo. Ano yung MU? Mukhang unggoy? Maraming uhog? Ang ibig sabihin ng MU ay mutual understanding. Konting kembot na lang ay magiging tayo na. Napangiti si Israel. Sige, MU lang muna tayo. Kahit ano, tatanggapin ko. Basta lang may lugar ako dyan sa puso mo. Tumingala si Danica sa kulay asol na kalangitan. Ang payapang tignan ng langit. Sana makapunta ako doon. Bakit? Gusto mo na agad mamatay? Gulantang na tanong ni Israel. Loko, hindi sa ganoong paraan. Ang ibig kong sabihin ay gusto kong maging ibon para makalapit ako sa langit. Ayoko pang mamatay, no? Bakit? Gusto mo na ba akong mamatay, Israel? Hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Pero ako ay matagal nang patay. Patay na patay sa'yo. Ang corny? Kinilig ka nga eh. Hindi, no? Pinisil ni Israel ang ilong niya kahit napanguso siya. Nakailang girlfriend ka na ba, Israel? Ikaw pa lang, kapag naging tayo na talaga. Alam mo, walang maniniwala sa'yo kapag narinig ng iba yung sinabi mo. Imposibleng wala ka pang nagiging girlfriend, no? Sa itsura mong yan? Ano bang itsura ko? Ako nga na-choosy na baliw sa'yo. Yung ibang babae pa kaya? Maniwala ka sa akin, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. May nakakadate noon pero
Hindi ako pumapasok sa seryosong relasyon. Ikaw pa lang ang sineryoso ko ng ganito, Danica. Sige, naniniwala na ako. Ikaw ba? Ilang lalaki nang nanligaw sa'yo? Maarting naghawi ng buhok si Danica. Actually, hindi ko na mabilang. Ganun ako kaganda. Wala ka namang nagustuhan sa mga yun. Mapili ako eh. Gusto ko yung gwapo na mayaman. Kung gwapo lang, X na yun. Kung mayaman lang, X din yun. Dapat gwapo na, mayaman pa. Ganun ang mga type ko. Pero, bakit ako ang nagustuhan mo? Gwapo lang ako pero hindi naman ako mayaman. Wala akong sariling bahay at walang may pagmamalaki bukod sa pagmamahal ko para sa'yo. Hindi ko rin alam. Bakit nga ba ikaw? Pabirong sagot ni Danica para lang inisin ito. Sa totoo lang, nung una ay tinatanggi ko pa talaga sa sarili ko na may nararamdaman na ako para sa'yo. Hindi ko nga maamin-amin sa sarili ko noon na gwapo ka. Pero magmula nung nagpunta tayo sa simbahan, ay doon ko napagtanto na may gusto talaga ako sa'yo. Tinanggap ko na mahal na talaga kita, Israel. Hindi pa sila opisyal na magkarelasyon, ngunit araw-araw nilang ipinaparamdam sa isa't isa na mahalaga sila. Masaya sila sa tuwing magkasama sila. Sa bawat paglipas ng mga araw, ay mas lalo pa silang napapalapit sa isa't isa. Mas lalo ring umuusbong ang kanilang pag-iibigan. Ma, nasan po si Dad? Tanong ni Danica habang nakasilip sa silid ng kaniyang mga magulang. Nakaupo sa kamang ina niyang si Roxanne habang nag-a-add to cart ito ng dress online. Nasa garden area, kausap yata si Israel. Bakit mo siya hinahanap? May mahalaga po kasi akong sasabihin sa kanya. Nakangiting tugon ni Danica at pinuntahan na si Manolo. Narating niya ang garden area. Nakita niya ang daddy niya at kausap nito si Israel. Mukhang seryoso silang dalawa. Hindi kaya inamin na ni Israel kay dadang tungkol sa amin? Aniya at dahan-dahang naglakad papalapit sa dalawa. Nagtago siya sa likod ng puno para pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. Tumawag sa akin ng papa mo, Israel. Tinatanong niya kung kailan ka uuwi. Ang paalam mo sa kanila ay 4 na buwan ka lang mamamalagi rito sa probinsya pero magkakalahating taon ka na rito. Kailangan ng kuya mo ng katuwang sa mga negosyo ninyo. Litanya ni Manolo. Nagtaka si Danica. Negosyo? May negosyo sa Israel? Pero isa lang naman siyang hamak na magsasaka. Tito Manolo, tatawagan ko na lang si mama at papa mamaya para ipaliwanag ang lahat. Gusto ko pa pong magbakasyon dito. Nakausap ko naman na si Kuya Isagani at ayos lang sa kanya kung matatagalan pa bago ako bumalik sa Manila. Sagot ni Israel. Napasinghap si Danica. Taga Maynila si Israel? Akala ko ba? Malalim siyang napaisip. Hindi niya pa rin naintindihan ng lubusan ang usapan ng mga ito. Salamat nga pala sa tulong mo, Israel. Kung hindi dahil sa iyo ay baka sa kangkungan na kami pupulutin. Salamat dahil hinayaan mo kong tumira dito sa mansyon mo at ako rin ang hinayaan mong mamahalan ng mga lupain mo. Walang anuman, Tito Manolo. Handa po akong tumulong. Noong naikwento sa akin ni Papa ang problema mo, ay kagad kitang kinontak. Ginusto kong tulungan ka. Tugon ni Israel. Hindi rin naman ako nagsisisi na iniwan ko sa iyong pamamahala sa mga ari-arian ko dito. Naalagaan mo ang mansyon ko at pati na ang farm ko. Napakurap si Danica. Lumabas siya sa pinagtataguan niya. Anong ibig mo sabihin, Israel? Sabat niya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Danica, kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ni Manolo. Binalingan ito ni Danica. Dad, anong ibig sabihin ni Israel? Paano naging sa kanyang mansyon at hasyenda natin? Hindi ba't sa atin ito? Lumipat tayo dito sa mansyon dahil binili mo ito para sa amin. Dad, ano ba ang totoo? Hiyang-hiya na napayuko si Manolo. Lahat ng meron tayo ngayon ay hindi natin pagmamay-ari, anak. Ano? Paano? Palugi na noon ang negosyo ko.
Kaya naman, isinugal ko ang lahat ng natitira kong pera. Pero hindi ako pinalad. Naitalo ko lahat. Nilapitan ko ang ama ni Israel, ang kababata ko. Humingi ako ng tulong pero bigla akong kinontak ni Israel at nag-alok siya ng tulong sa akin. Ginawa niya akong caretaker ng mga lupain at mansyon niya rito sa probinsya natin. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi, Dad? Naglihim ka ng napakatagal na panahon. Ito ba yung dahilan kung bakit galit na galit sa'yo si Mami nung nakaraang gabi? Nagalit siya dahil naglihim ka sa kanya. Ito ba yun? Tumango si Manolo. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa inyong totoo dahil ayaw kong mabigo kayo. Sanay kayong dalawa ng mami mo sa marangyang buhay at ayokong ma-disappoint kayo sa akin kapag dumating na yung araw na hindi ko na kayang ibigay ang mga luho ninyo. Kami lang ni Israel ang nakakaalam nito dahil nahihiya rin akong aminin sa iba na naghihirap na tayo. Mahabang sambit ni Manolo. Pero bakit nagpanggap na mahirap si Israel kung ubod naman pala siya ng yaman? Gusto kasi ni Israel na magbakasyon sa lugar na walang masyadong nakakakilala sa kanya. Pumunta siya dito sa probinsya para magbakasyon at maglabas ng stress. Gusto niyang maranasan ng simpleng buhay, kaya't nagpanggap siyang magsasaka anak. Napalunok si Danica at napatingin naman siya kay Israel. Israel, sorry. Bakit ka humingi ng sorry sa akin, senyorita? Hindi mo na ako kailangang tawagin pang senyorita kasi ang totoo, hindi naman pala ako isang senyorita. Hindi ako mayaman. Purita dapat ang itawag mo sa akin. Isang dalagang dukha. Sorry, Israel. Grabe ang pangmamaliit ko sa'yo noon pero sa ating dalawa ay ikaw naman pala talaga ang totoong mayaman. At ako yung mas mahirap pa sa daga. Ang yabang-yabang ko pero yung mga bagay na pinagmamayabang ko hindi ko naman pala tunay na pag-aari. Nahihiya ako. I'm really sorry, Israel. Sorry sa lahat-lahat. Sana mapatawad mo ko. Danica, tahan na. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. At wala pa ring magbabago sa ating dalawa. Hindi ko rin kayo paalisin dito. Biglang lumuhod si Danica. Sinubukan siyang hilahin patayo ni Manolo pero nagmamatigas siya. Hinawakan niyang sapatos ni Israel. Kung kailangan kong halikan ng mga paa mo para lang mabura ang lahat ng kasalanan ko sa'yo gagawin ko, Israel. Danica, hindi mo kailangan gawin yan. Tumayo ka. Awat ng binata. Inalalayan siyang makatayo ni Israel. Pinunasan rin ito ang luha niya at tinalikan siya sa noo. Kung gusto mo talagang makabawi sa akin, pakasalan mo ko. Bulong ni Israel. Tumikim si Manolo at natigilan naman si Danica. Sige, kung yan lang ang paraan para makabawi ako sa'yo, handa akong pakasalan ka. Kung gusto may bukas na tayo magpakasal. Desididong tugon ni Danica. Malakas na natawa si Israel at pinisil ang pisngi niya. Nagbibiro lang ako. Hindi mo kailangang bumawi sa akin, senyorita. Hindi rin kita pipiliting magpakasal kahit na gusto kong mangyari yun. Maghihintay ako kung kailan handa ka nang may kasal sa akin. Pwede ba akong sumingit? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Sabay silang napatingin kay Manolo. Hinawakan ni Israel ang kamay ni Danica. Nagmamahalan po kami. Pinamulahan naman ng pisngi si Danica at humanga sa katapangan ni Israel. Talagang umamin pa ito sa harap ng daddy niya at magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Mahal ko ang anak mo, Tito Manolo. Seryosong napatingin si Manolo sa dalaga. Ganun rin bang nararamdaman mo, anak? Walang pagdadalawang isip na tumango si Danica. Mahal na mahal ko po si Israel, Dad. Tahasan niyang pag-amin at mas hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ni Israel. Si Israel po ang gusto kong mapangasawa. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama siya. Tumango-tango si Manolo. Ayos lang ba sa iyo yun, Dad? Oo naman. Matagal ko nang kilala si Israel at handa akong ipagkatiwala ka sa kanya. Alam kong maalagaan ka niya, kagaya ng pag-aalaga ko sa iyo, anak.
Niyakap ni Danica si Manolo. Thank you, Dad. Salamat po sa suporta niyo. Doon ako sa kung anong magpapasaya sa prinsesa ko. But Dad, wag ka na ulit maglihim sa akin, please. Hinding-hindi na ako maglilihim ulit. Anak, pangako ko yun sa inyong dalawa ng mami mo. I love you, Dad. I love you too, anak. Ngayong alam na ni Danica ang lahat, ay nagkabati na rin sina Roxanne at Manolo. Sinabi na rin ni Danica sa mami niyang relasyon nila ni Israel at suportado naman sila nito. Araw ng linggo, bumalik ulit sila sa simbahan para dalhan ng pagkain ng mga bata. Ilang araw na nila itong ginagawa. Dati-rati ay si Israel lang, ngayon naman ay sumasama na si Danica. At ito pa ang pinakaunang nakikipagkulitan sa mga bata. Ang cute nilang tingnan. Aniya, habang pinapanood ang mga batang kumakain ng dala nilang spaghetti. Nakakatuwa sila. Inakbayan siya ni Israel. Sa susunod ay ang mga anak naman natin ang papanoorin natin. Siniko ito ni Danica. Hoy, baka marinig ka ng mga bata. Wala namang mali sa sinabi ko. Kung magkakaroon man ako ng anak, ikaw ang gusto kong maging nanay nila. Sige, ako ang nanay pero ibang tatay. Sumimangot si Israel at umusog ito palayo sa kanya. Humagikik si Danica at pinulupot ang braso niya sa bewang ni Israel. Ang mukha naman niya ay nakapatong sa balikat nito. Joke lang, syempre ikaw ang tatay. Tatay Israel at nanay Danica. Medyo mabantot pakinggan pero pwede na. Panunuyo niya sa kaniyang nobyo. Pumihit si Israel paharap sa kanya. Hinawakan ni Israel ang magkabilang pisngi niya. Kuya Israel! Sigaw ng isang babae na nakasuot ng kulay birding damit. Patakbo itong lumalapit sa kanila. Napalayo si Danica nang biglang yakapin ng babae si Israel at hinalikan pa ito sa pisngi. Sumimangot si Danica at hinila si Israel palayo sa babae. Itinigil ko ng pagtataray ko, pero kung may babae naman na aaligid sa kanya ng ganito, magiging maldita ulit ako. May girlfriend na siya. Respeto naman sa akin, miss. Taken by me ng lalaking ito, kaya dapat hindi mo na siya basta-basta hinahalikan. Asik ni Danica. Hala, ikaw yung girlfriend niya? Nice meeting you, Danica. Saad ng babae at naglahad ito ng kamay. Kuya, hindi mo naman sinabi sa akin na selosa pala tong syota mo. Pangaasar ng babae. Sino ka bang babae ka? Kung makalingkis ka sa boyfriend ko, daig mo pa ang isang makating ahas. I'm Iris de Vera, ang bunsong kapatid ni Israel de Vera. Namutla si Danica at nahiya sa pagsinghal niya sa babae kanina. Sorry, hindi ko naman alam na kapatid ka pala niya. Aniya. Ayos lang, wala namang problema sa akin ng pagsigaw mo kanina. Kahit ako'y magwawala rin ng ganun kapag may humaharot sa boyfriend ko. Matagal na kitang gustong makilala, Danica. Sa tuwing magkausap kami ni Kuya sa telepono, ikaw na lang ang palaging topic namin. Hindi niya na nga ako natatanong tungkol sa love life ko kasi nakafocus kami sa love life niya. Ngayong nakita na kita sa personal, hindi na ako nagtataka na nabihag mo ang puso ni Israel de Vera. Litanya ni Iris. Tumagal ng 3 taon ang relasyon nila bago nila naisipang magpakasal. Ngunit bago ang kasal, ay nagkita muna ang kanilang mga pamilya. Nakilala na rin ni Danica ang mga magulang ni Israel at ang isa pa nitong kapatid na si Isagani. Simple lang ang naging kasal nila. Ikinasal sila sa simbahan kung saan sila namimigay ng pagkain para sa mga pulubi noon. Yung mga batang pinapakain nila ay inimbita nila sa kasal nila. Kumpleto rin ng kanilang pamilya sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Sa paglipas ng mga taon ay namuhay sila ng masaya at biniyayaan ng 5 anak. 2 beses kasing nagsilang ng kambal si Danica. Ang mga panganay nilang anak ay ang kambal ni sina Daniel at David, 10 taong gulang. Ang pangalawang kambal naman ay sina May at Mai na 8 taong gulang. Ang bunso naman nilang anak ay pinangalanan nilang Daphne at 3 years old pa lamang ito. Malaki at masaya ang kanilang pamilya. Sa probinsya nila, napiling magtayo ng bahay. Nasa loob lang rin ito ng hasyenda,
kung saan nakatayo ang mansyon na tinitirhan ng mga magulang ni Danica. Nanay, nasugatan po si May. Pagsusumbong ni David habang pasan-pasan nito sa likod si May. Umiiyak si May dahil nadapa ito kanina at nagkaroon ito ng maliit na hiwa sa tuhod. Stop crying na, May. Gagamutin na yan ni nanay. Sabi ni May at inaalalayang makababa si May. Binuhat ni Danica si May at pinaupo ito sa sofa, tsaka niya kinuha ang first aid kit. Maliit lang naman tong sugat mo kaya madali lang gamutin. Lilinisin ko muna para hindi ma-infeksyon. Saad ni Danica. Nay, totoo po ba na may lalabas na pari sa sugat ni May? Sabi po kasi yun ni Kuya Daniel. Usisa ni May. Natatawang umiling si Danica. Sa susunod na maglalaro kayo, mag-iingat na kayo. Baka may masugatan na naman. Bilin niya sa mga bata. Sabay-sabay namang tumango ang mga ito. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Israel na may dalang maraming paper bag. Daddy! Sigaw ni May at nagtakbuhan sila para salubungin si Israel. Bakit ang dami naman yata niyang dala mo, Israel de Vera? Sita ni Danica at nakapamewang itong hinarap. Pasalubong ko para sa inyo, senyorita ko. Ibinigay ni Danica ang paper bag sa mga bata at saka niya piningot ang tenga ni Israel. Aray ko, senyorita ko! Gumastos ka na naman. Masyado mong ini-spoil ang mga bata. Saway ni Danica. Tumawa si Israel at ninakawan siya ng halik sa labi. Hindi lang naman ang mga batang ini-spoil ko. May pasalubong din ako para sa'yo. Sagot ni Israel at nag-abot ito ng dalawang maliit na paper bag. Buksan mo. Binuksan niyo ni Danica at bumungad sa kanyang kwintas at bracelet na matagal na niyang pinag-iisipang bilhin. Kung noon ay grabe ang pagwawaldas niya ng pera, ngayon naman ay sobrang nagtitipid na siya. Matagal mo na yung gustong bilhin, hindi ba? Alam kong nagdadalawang isip ka, kaya ako nang bumili para sa'yo. Thank you, Israel. Thank you lang. I love you, Israel. Pag-uulit ni Danica. At patuloy na naging masaya ang kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng maraming taon, marami nang nagbago sa mga buhay nila. Si Roxanne at Manolo ay retired na sa trabaho at mas nag-focus na lang sa isa't isa. Si Yasin naman ay isa ng madre. Napagdesisyonan nitong ilaan na lamang ang pagmamahal sa Panginoon kesa ang paulit-ulit na masaktan sa pagmamahal ng mga lalaking niloloko lang siya palagi. Ang mga kapatid naman ni Israel na sina Isagani at Iris ay may kanya-kanyang pamilya na rin. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na dapat palagi nating piliin ang maging mabuti at magpakita tayo ng kabaitan. Kapag naging mabuti ka sa iba, ay maaari rin itong magbigay ng inspirasyon sa iba na gumawa rin sila ng kabutihan. Ang pagiging mabait ay mahalaga dahil ito ay nagbubunga ng positibong relasyon natin sa iba. Itinuro din sa kwentong ito na hindi dapat tayo nang mamaliit ng ating mga kapwa, kahit na ano paman ang estado natin sa buhay. Kapag nagmataas ka, lalayo ang loob ng ibang tao sa'yo. Dapat nating piliin ang mapagkumbaba at dapat tayong magpakita ng respeto sa bawat isa. Kagaya na lamang ng kwentong ito, si Danica ang bidang babae na labis na mapagmataas. Ngunit kinarma siya at nalaman niyang hindi naman pala siya sobrang yaman at napagtanto niya na mali ang pangmamaliit niya sa iba. Magpakumbaba tayo kagaya ng ginawa ni Israel. Kahit naubod ito ng yaman, ay never naman itong naging mayabang. Lahat ay magiging maayos kung matututo tayong rumespeto sa iba. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Ma'am Anisa Mindalagat. Hi po ma'am, ako rin po hindi naman ako lagi nagko-comment ma'am pero always po akong nakaabang sa mga kwento nyo. Sana rin po ay masali na rin ako sa shoutout. Hello at shoutout po sa inyo Ma'am Anisa, isang OFW from Qatar. Salamat po sa inyong pakikinig.
Napakaganda palagi ng story mo at gustong-gusto ko yung malambing mong boses. Pa-shoutout po kay SP Castillo from Cavite, more power po and God bless. Pa-shoutout din po sa next upload. Ang ganda po ng story at God bless po. Ngayon lang po ako nag-comment. Listening from Jeddah, KSA. Ako po si Vladimir Arcega. Shoutout sa iyo Sir Vladimir from KSA. Hello po, Cecil Reyes from Dubai, UAE. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo. Shoutout sa iyo Ma'am Cecil. Hi Tales of Siren, nakakaiyak at nakakakilig po ng kwento lalong-lalo na po ron sa kay Rosenda at Cruz. Sana ma-shoutout po from Cebu. Shoutout sa iyo Ma'am Jess and si Kuya from Cebu. Good morning po Miss Siren, lagi po ako nakikinig ng mga story niyo po. Shoutout Jen po from Hong Kong. Napakinggan ko na naman ang paborito kong narrator. Hello Madam Siren, pagbati naman from Tarlac City. Shoutout sa iyo Ma'am Glomy de la Cruz. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.